Huli pong namataan itong si Severe Tropical Storm Hana, 1,225 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang hangin 95 kilometers per hour malapit doon sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 115 kilometers per hour. Kumikilos naman ito west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, yung ating minomonitor din na si Super Typhoon Goring with international name po na Saula, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility kahapon ng 7:50 p.m. So meron po tayong correction dyan. Huling namataan, kaninang alas 4 ng madaling araw, 335 kilometers, kanluran ng Itbayat sa Batanes. Malakas pa rin po ito kumpara dito kay Hana, nasa 195 kilometers per hour. Yung sustained winds niya malapit dun sa kanyang mata at may pagbugso hanggang 240 kilometers per hour. Kumikilos ito pa westward sa bilis din na 20 kilometers per hour. At base po sa pagtaya ng Pag-asa, kikilos pa rin pakaliwa at patungo dito sa may southern China. Maaaring matamaan directly po ang Hong Kong and Macau, yung ating mga kababayan po doon. Pinag-ingat na natin as early as now dahil possible lang masungit na panahon over the weekend. At itong si Bagyong Goring or si Bagyong Saula ay nag-enhance pa rin po ng southwest monsoon or habagat in many areas of Luzon, base na rin sa ating latest satellite animation. Ito naman po yung latest track regarding dito kay Severe Tropical Storm Hana. So kung mapapansin po nila, sa susunod na 4 na araw ay kikilos pahilagang kanluran or paangat na pakaliwa itong si Bagyong Hana. So nakikita natin within the next 24 hours ay kikilos ito, mananatili si Severe Tropical Storm. So by tomorrow morning, STS siya habang nasa may silangan ng Taiwan. Maring lumabas na rin ang Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon or gabi patungo po dito sa may Ryukyu Islands, pagsapit po ng Friday hanggang Saturday. And then pagsapit ng Sabado, maaaring maging typhoon na po ito. Lumakas pa siya bilang isang typhoon habang nasa may East China Sea. Pagsapit po ng Linggo, lalapit pa siya dito sa may eastern portion ng mainland China, kung saan maaaring maglandfall nga ito at humina na eventually sa susunod po na Linggo. Base po sa ating track, kung mapapansin nila, meron tayong cone of probability. So ibig sabihin, maaaring bumaba pa ng bahagya or umangat ng bahagya yung track nitong si Bagyong Hana. So depende pa rin po, pag nagbago ito at bumaba ng bahagya, mas matatagalan itong mananatili sa ating area of responsibility, maaaring Sabado pa. Pero pag umangat ito ng bahagya ay maaaring mas mapaaga naman. As early as tomorrow morning ay lumabas na ito ng PAR. So lagi po magantabay sa ipapalabas na updates ng Pag-asa. Samantala, yung kabuang lawak or yung diameter nitong si Bagyong Hana ay nasa around 500 kilometers. So kung mapapansin po nila, pag nag-traverse itong malakas po na hangin na dala ni Hana sa mga susunod na araw, ay mababa yung chance na maapektuhan ng malakas na hangin itong extreme northern Luzon. So base po sa ating latest track, mababa ang chance na magtaas din tayo ng tropical cyclone wind signals. Ngayong araw po and even in the coming days, may epekto pa rin po ng habagat or mga pag-uulan. Mayroon din mga pagbugso ng hangin dahil sa mga pinalalakas po ito ng mga bagyong Hana at ni formerly Goring. So asahan po natin ngayong araw, mataas ang tsansa pa rin ng mga pag-ulan over Metro Manila, Ilocos Region, Abra, Apayao, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, and Calamian Islands. So nasa around 50 to 100 millimeters po yung dami ng ulan na posible mamagsak ngayong araw dahil po sa habagat. Importante itong figures na ito dahil makakapag-assess yung ating mga local disaster risk reduction offices kung posible ba magdulot ang dami ng ulan na ito ng mga pagbaha or pagguho ng lupa. Iba-iba po yan, iba-ibang risk kada lugar. Samantala po by tomorrow and even pagsapit po ng Sabado sa mga unang araw ng Setyembre, maulan pa rin over Metro Manila at malaking bahagi ng Ilocos Region as well as Abra, Benguet, malaking bahagi ng Central Luzon, itong Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, merong 50 to 100 millimeters na dami ng ulan, so mga light to moderate with the times heavy rains po yan. And sa Calabarzon, pinang-apektado ang Rizal. Then pagsapit po ng Sabado, affected na rin po ang Cavite and Batangas ng minsan malalakas na ulan. At sa Calamian Islands sa northern portion of Palawan, asahan din po for the next 3 days ang 50 to 100 millimeters na dami ng ulan. But please take note po, pagsapit po ng susunod na 3 araw, meron tayong 100 to 200 millimeters na dami ng ulan sa 3 probinsya, Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro. Epekto rin po ito ng habagat. So walang direct effect itong si Bagyong Hana or yung si former Goring sa malaking bahagi po ng ating bansa. So yung mga magiging pag-ulan natin for the next 3 days ay dahil sa habagat. Pinag-iingat natin ang ating mga kababayan sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at even pag-apaw ng mga ilog. At laging magantabay sa mga updates ng Pag-asa. Yung mga heavy rainfall warnings natin, very useful yan sa ating mga estudyante at mga papasok sa kanilang trabaho and possible din po ang pagguho ng lupa.
In terms of severe winds or malalakas na hangin, possible pa rin po yan kahit nakalabas na or malayo sa ating kalupaan itong mga bagyo na ating minomonitor. Gusty conditions or pabugso-bugsong hangin ang mararanasan over Ilocos Region and Cordillera Administrative Region ngayong araw po. Samantala today, up until Saturday, ay asahan din po ang malakas na hangin over Zambales, Bataan, Bulacan, ganyan din sa Aurora, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, even Western Visayas at northern portion of Eastern Visayas. Asahan po yung mga pagbugso ng hangin. Inuulit natin, hindi po ito directly coming from severe tropical storm Hana, bagkus ay dahil po ito sa habagat na siyang pinalalakas ng mga bagyong ating minomonitor sa ngayon. Mataas ang tsansa na mas malakas yung gusty conditions sa mga coastal areas at yung mga bulubundukin na lugar. Bukod dun sa ulan at sa malakas na hangin, meron din po tayong matataas na mga pag-alon dulot ng habagat na siyang pinalalakas nitong sina Bagyong Saula at ni Bagyong Hana. So over the northern seaboard of northern Luzon, dito po sa may Batanes, Babuyan Islands, northern Cagayan, and northern Ilocos Norte, hanggang 6 na metro or 2 palapag ng gusaling mga pag-alon ang posibleng maranasan ngayong araw dahil po yan kay Bagyong Guring. Samantala sa natitirang bahagi ng halos buong Luzon, except dito sa may parting central portion of Quezon, ganyan din sa malaking baybayin po ng Visayas, asahan naman yung 2.8 to 4.5 meters na taas ng mga pag-alon. So nasa 1.5 palapag ng gusali naman po mga pag-alon ito. At delikado rin ito para sa mga maliliit na sasakyang pandagat. So possible pa rin tayo na magkaroon ng mga sea travel suspensions ngayong araw. And in the coming days po, habang lumalapit itong si Bagyong Hana sa ating kalupaan, possible pa rin sa malaking baybayin po ng Luzon and Western Visayas ang maalon na karagatan. Ngayong araw po, asahan ang pinakamatataas na tsansa ng ulan dito sa may extreme northern Luzon, Ilocos Norte, Apayao, Batanes, and Cagayan. Cloudy skies with scattered to widespread rains and thunderstorms po yan, dulot ng trough or outer portion nitong si Super Typhoon Saula. Samantala dito sa Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro, pinakamalalakas din po ang mga pag-ulan, dulot naman ng southwest monsoon. So mag-ingat po sa mga posibleng pagbaha or landslides at laging magantabay sa heavy rainfall warnings and rainfall advisories ng Pag-asa. Dito naman sa natitirang bahagi po ng Ilocos Region, dito rin po sa Abra, Benguet, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Cavite, and Batangas, asahan po yung paminsan-minsang malalakas na mga pag-ulan, dulot din po yan ng southwest monsoon. And in other areas of Luzon po, maliban na lamang sa Bicol Region kung saan nag-i-improve yung weather doon at meron na lamang mga isolated thunderstorms. Sa ibang bahagi pa ng Luzon, asahan ng cloudy skies at meron din pong kalat-kalat na mga ulan and thunderstorms. Bahagyang epekto na rin po ng southwest monsoon. Sa ating mga kababayan sa Visayas, pinaka-apektado ng habagat itong lalawigan ng Antique. So asahan pa rin po ang makulimlim na panahon na sasamahan ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms. But for the rest of Visayas, partly cloudy to cloudy skies. Minsan maaraw pa nga po dito sa may parting central and eastern portions, and mataas ang tsansa ng mga pulupulong ulan lamang or localized thunderstorms sa may western Visayas. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao, asahan din po ang mainit at maalinsangan na panahon, madalas maaraw in many areas of Mindanao, pagsapit po ng umaga hanggang tanghali, but then pagsapit po ng hapon hanggang gabi ay mataas ang tsansa ng mga pag-ulan over here in Zamboanga Peninsula, parts of Bangsamoro Region, northern Mindanao, and Agusan del Sur. For the next 3 days, asahan pa rin pong epekto ng habagat kahit makalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Itong si Bagyong Hana, pagsapit bukas, and even hanggang sa susunod po na linggo, possible pa rin ang pag-enhance ng habagat dahil sa mga weather systems or weather disturbances sa labas ng Philippine Area of Responsibility. So for Metro Manila, occasional rains or paminsan-minsang malakas na ulan ang mararanasan pa rin hanggang sa mga unang araw ng Setyembre. So magdala po ng payong kung kinakailangan at lalabas ng bahay. Sa ating mga kababayan at mamamasyal po over Baguio City, for the next 2 days, asahan pa rin po ang bad weather or maulang panahon at asahan din po ang minsang malakas na mga ulan na posible pong magdulot ng mga pagguho ng lupa, hindi lang dito sa Benguet, kundi sa malaking bahagi ng Cordillera Region and Ilocos Region. Then pagsabit po ng Sunday, mag-i-improve ang weather doon, nagpapakita ang araw pero madalas pa rin ang mga pag-ulan tanghali hanggang gabi. Sa ating mga kababayan over Bicol Region, asahan naman ang bahagyang maulap at madalas maaraw na umaga hanggang tanghali. Sasamahan niya ng medyo mainit na temperatura hanggang 32 degrees Celsius. And then sa hapon hanggang sa gabi, mataas ang tsansa ng mga pulupulong ulan na walang kinalaman sa anumang bagyo or low pressure area. Sa ating mga kaigsunan din sa Metro Cebu, asahan din po ang mainit at maalinsangan na panahon, fair weather conditions. So asahan po ang madalas maaraw at minsan bahagyang maulap na kalangitan na merong mababang tsansa ng mga pag-ulan lalo na bukas at sa Sabado.
At panghuli sa atong mga kaigsuonan din sa Metro Davao, asahan din po ang mababang tsansa ng ulan over here in Davao City. Asahan ang bahagyang maulap at misang maulap na kalangitan na sasama ng mainit at malinsangan na panahon hanggang 34 degrees Celsius. So lagi pong hydrated, uminom ng maraming tubig at iwasan lumabas ng bahay between 10 a.m. hanggang 3 p.m. Ang araw ay sisikat 5:44 ng umaga at lulubog ng maaga 6:09 ng gabi.